nating basahin ang salita ng Diyos. Minsan na nagtuturo si Jesus, lagong din ng mga Pariseo, at ang mga kapagturo ng kautusan mula sa mga bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. At sumasakay niya ang kanyang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling ng mga may sakit. May dumating na ilang tao galang sa paralitikong nasa higaan. Nagpipilit sila makapasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Jesus ang may sakit. Subalit wala silang nakaalim dahil sa dami ng tao. Kaya umakyat sila sa hukuman at tinugas yun. Saka inumugos sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Purihin ng Diyos pagkakabasa ng kanyang salita. Kaya niya
kaligtasan mo, na patuloy ka namin purihin sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah, Jesus. We worship you. Amen. Okay. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa pangalan mo. Hallelujah, Jesus. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, higit sa na hindi nagkulang, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di magangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Yes, Father. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, hindi ka nagkulang, Panginoon. Higit sa na hindi nagkulang, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di magangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak
beautiful. You're just too holy. We couldn't contain how to describe it, Lord God. Salamat sa bawat araw, Panginoon, na pinagkaroon mo sa amin. Muli sa araw na ito, ay pwede natin pupitin para pag-aralan ng iyong mga salita. Makilala ka, Panginoon Diyos. Lord, panalangin ko sa umaga nito ng bawat isa. Makita ang kahalagahan kung sino ang taong kapaligid sa atin. Kung sino ang dapat naming samahan. At sino naman kami, Panginoon Diyos, para sa ibang tao. Aming Diyos, pinapanalangin po namin ang banal na Espiritu na mangusap sa bawat isa, sa amin pong lahat. Wala pong lalagpasan sa umaga ito, Panginoon Diyos. Thank you for your grace, O Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So this is a house of prayer, so let's pray for one another. Kung importante, bago tayo magsimula, let's pray sa kanan ng atin. Let's pray. Let's pray for your brothers and sisters. Lord, we thank you for the grace of our God. Being excited today, we're here. Alakas kami, Panginoon Diyos. Nakakaamin kami. Nakakaunawa kami, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name, Amen. Sa kaliwa, let's pray for them. Lord, we thank you. I'm so excited. Sama-sama kami, Panginoon. Makakagaling mo sa iba. Sama-sama natin, Panginoon. Mag-usap ka. Wala ka lalagpasan. Salamat, Panginoon. Sama-sama kami lalabas sa buhay na ito. Ikaw ang namin, Panginoon. Ikaw ang namin. Salamat, Panginoon, sa bawat isa. In Jesus' mighty name, Amen. Let's pray for the kids. Ito natin sa harapan. Yesterday, sa prayer and fasting. Ang sinabi po doon, yung mga tao ay dinala ang mga bata sa ating Panginoon Jesus upang iunat ng mga pangyarihang kamay ng ating Panginoon Jesus. And this morning, we pray the same. Bring our children sa ating Panginoon Jesus and let's stretch our hands towards them. Pray for them. Pray for covering the Holy Spirit. Pray na po ang pangailangan ng mga batang ito. Nagkaroon at tumparan. Pray that they will be protected by God. Let's pray. Lord, maraming po salamat. Salamat, Panginoon Diyos, sa buhay ng mga batang ito. Aming Diyos, sila po ay nagtag sa ginagawa ng buhay. Lord, we pray that you protect them. Take out, O Lord God, the work of the devil all around them, O Lord, and cover them in the holy blood of Jesus. Lord, we pray for every provisions na kailangan po nila sa kanilang pag-aaral, sa kanilang pamilya, na sila po ay lumaki, may takot sa ating sa iyo, Panginoon Diyos. That they accept Jesus Christ always to be there. In Jesus' name, Amen. Pagpupunin po tayo. Magandang umaga po sa inyo lahat.
ating sama. Saya dah mula kita mengingat dyan. Dan kalau dito, mabubukas sa dito. Okay. Marami po tayo pag-usapan ngayon dahil alam niyo naman, meron isang kalawain sa labas na nais po ng bawat isa ay mag-isa. Ito po sa ginagawa na pananalangin para po sa ating bansa. So, gagawin po natin mamaya. This morning, ang ating pong pag-uusapan ay narugtong ng mga nakakaraan. Una ay sinabi natin na tayo po ay dapat naghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon Hesus. Muli, ang tanong ko, kagaya ng tanong ko last week, ano po yung naumpisa yung paghahanda this week para tayo ay maging ganap ang kasiyahan na bumalik ang ating Panginoon Hesus. Now, kayo na po makakasagot niyan kung ano yung sinimulan yung paghahanda para sa pagbalik ng ating Panginoon Hesus ay makita tayo na kadugod-dugod sa Kanya. Halimbawa, Pastor, bawasan ko na yung aking social media. Ginagamit ko na lang yung social media sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, taas ang kamay. Amen. Ayan, simula na. Pastor, hindi lang po 3 beses ako nananalangin ngayon, hindi lang po pag-ising, at pagkain, ako pala yung po pag-ising, 3 beses kumain, sa pagtulog, so 5 dapat minimum. Pastor, hindi lang po 5 beses ako nananalangin, mas marami po na sa 5 ako nananalangin. Sino po yung maganda na gano'n? Sa ramay? Okay, bakit yung iba ay hindi pa? Sabi niya. So, i-encourage po kayo at gusto kong i-remind kayo bawat week, every week, na dapat ay nagsisimula na po tayo. Kung hindi man ngayon, pagkatapos po nito, simulan po natin. Simulan po natin, subukan natin itian yung ating mga nakatampuhan o nakagalit. Kaya niyo po yan. Subukan niyo po. Simulan yung itian naman ako kapag gagawin sa salita. Okay? So dapat nagsisimula tayo nang sa gayon, magiging nakasanayan na natin. Now ito po ay sa science, kanila pong natuklasan. Pakinggan niyo po ito. Ito daw po ating katawan. Lahat po tayo. Matanda, bata, pakinggan ito. Ang ating pong katawan, ang sabi nila, it will only takes 2 weeks. 2 weeks lang ang kailangan ng ating katawan para kung meron kayong nasimulan, after 2 weeks, makakasanayan na. Totoo po yan, natuklasan po nila yan. Maraming research, maraming mga taong pinag-aralan na meron silang pinagawa, meron silang pinabago sa kanila. Halimbawa, yung dati nakasimangot, ang sabi, sige, simulan mo ngayon. Araw-araw, mag-practice ka na ikaw ay nakangiti. Kahit wala kang kasama. Kasi kailangan continuous daw ginagawa. After 2 weeks, nagbago siya. Subukan nyo. Magsimula kayo today. Subukan nyo huwag magsinungaling for 2 weeks. After 2 weeks, I guarantee you,
hindi nyo nagugustuhin magsinungaling. It only takes 2 weeks. On the other side naman, it will also takes 2 weeks. Kapag masama ang sinimulan mo, after 2 weeks, mahihirapan ka ng baguhin. So, ang katawan natin is designed to adapt kung ano yung ating nakikita, kung ano yung ating naririnig. At kapag yan ay ating nakasanayan, yan po ang magdi-define sa ating katauhan. Kapag ikaw for 2 weeks, nakuha mong magpasensya, after 2 weeks, it will define your character na meron kang pasensya. If 2 weeks, ando doon na nakasanayan mo na ikaw ay nagpapakumbaba kahit anong critics, kahit anong masamang ipinupul sa'yo, hindi ka gumaganti and you have that humility in your heart, after 2 weeks, that will define kung sino ka. Subukan niyong makisama sa isang tao for 2 weeks. Sigurado meron kayong mapupulot sa kanya o siya sa inyo, sa kanya. Na mapapansin nyo, ba't ganito na ako magsalita? Ba't ganito na ako mag-isip? It will only just make you different within 2 weeks. Napaka-iksi nun, kaya dapat araw-araw tayo nagbabantay kung ano yung ating iniisip, kung ano yung ating ginagawa, kung ano yung ating sinasabi, at kung sino ang ating kasama. Maganda yung meron tayong pakikisama sa ating kapwa-tao. Tayo'y nakikisama sa ating kapwa-tao. Ang masama kung tayo ay nakikisama sa iba. Yan po yung ating pag-uusapan sa umaga nito, na habang tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon Hesus, at sinabi natin na dapat tayo kumikilos, hindi lamang tayo naghihintay, pero we must still continue to act on our faith. At habang tayo kumikilos sa ating pananampalataya, kailangan natin ang mga kasama. Sino ba ang dapat natin makasama habang tayo naghihintay sa ating Panginoon Hesus? Sino yung ating mga kaibigan? Who are your friends? Sino yung mga pinili mo na maging gabay mo? Yung mga mentors. Yung mga mentors, yung mga gabay natin para tayo dalhin sa isang maayos na pag-iisip, maayos na pamumuhay. Ito po yung ating mga mentors. Hindi mo mga tormentors. Sino po yung mga tao na gusto mong kasama mo lagi? The people that you want to be with you. And finally, how can you bring people to the Lord? Habang tayo naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon Hesus. Marami po akong experiences na marami po akong nakasama, iba't pang klaseng tao po ang aming nakasama for the span of my life. Nung nagtrabaho po ako sa Malaysia,
after ng kontrata ko, kung paano ko magsalita, eh gano'n na rin ang tono ko. Kung paano sila magsalita doon. Pero mo araw-araw mong kausap. Makukuha mo yung punto. Kung paano sila kumain, kung paano sila magpag-usap. Siguro kung nagtagal pa ako, baka pati yung kanilang nakasanayan na hygiene, baka napulot ko yun. Kasi nagkaroon po ako ng assignment sa isang project, panay mga Indian ang kasama ko. Kaya pagdating ng umaga, alam nyo kung sino at kung nasan ako. Kasi naiiba yung aking buhay. Sometimes you allow yourself na maging katulad ng mga taong nakapaligid sa atin. Maaaring dahil sa maganda naman o kailangan. Halimbawa sa akin, nagtrabaho po ako sa ibang bansa, yung aking pagsasalita ng Ingles ay hindi nila gaano makuha. Kaya wala akong choice kundi pag-aralan kung paano sila magsalita. Pati yung kanilang lengguwahe. But most of the times, we must be conscious about this to resist yung mga pangit, yung mga kaugalian, yung mga pangit na ugali ng mga taong nakapaligid sa atin, at yung mga magaganda ang pinili natin. So, importante po sa atin na magkaroon tayo ng mga kasama who are God-given. Sabihin nyo nga, God-given. God-given. Ibig sabihin, itong mga taong ito, the importance of God-given company, ito po ang mga tao na binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Now, habang pinag-aaralan po natin ito, I would encourage every one of you na isipin niyo po kung sino po yung mga kaibigan natin. Isipin niyo po kung sino po yung inyong kasama araw-araw. Isipin niyo po kung sino yung araw-araw yung kausap. Nakikita po natin ang sinasabi sa salita ng ating Panginoon Diyos. Now, samahan niyo po sa Luke chapter 5, verse 17 hanggang 26. Mahaba po ang storya nito. Pero kailangan po natin kumpletuhin ang istorya para po natin lubos na maunawaan. Verse 17, isang araw habang ang ating Panginoon Jesus siya po'y nagtuturo, may nakaupo mga Pariseo at mga guro ng kautusan na nagmumula sa bawat tayo ng Galilea, Judea at Jerusalem. Ang sinabi po dyan, at ang kapangyarihan ng Panginoon ay nasa Kanya upang magpagaling. So there's a situation na nandoon ang ating Panginoong Jesus at sinabi dyan, particularly, ang kapangyarihan ng Panginoon ay nasa Kanya upang magpagaling. Sumunod verse, at may dumating na mga lalaki, may dalang isang lalaking lumpo na nasa isang higaan at sinikap nilang may pasok ang lumpo sa bahay at may lagay sa harap ng ating Panginoon, ng ating si Jesus. Subalit, dahil wala silang makitang daan dahil sa dami ng tao, ang ginawa nitong apat na ito, sa Mark, sinabi doon apat, yung lalaking nagdala sa lalaking lumpo, umakyat sila sa bubungan ng bahay at ibinaba siya, pati na ang kanyang higaan mula sa pinutas nilang bubungan sa gawing gitna sa harapan ni Jesus. So
So dito, habang ang ating Panginoon Jesus, maraming taong nakapaligid sa Kanya, siya ay nagpapagaling, bigla ay may dumating na 4 na magkakaibigan. Actually, 5. Yung pang-5 ay lumpo. Ang ginawa ng 4 yung kaibigan, sinabi dito, ginala doon, makita nilang maraming tao, hindi sila tumigil. Ang ginawa nila, umakyat sila doon sa bubungan, binutas yung bubong at ibinaba, inihugos yung kanilang kaibigang lumpo sa harapan mismo ng ating Panginoong Hesus. Now, picture niyo po ito. Kung gaano effort ang ginawa ng 4 niyang kaibigan. Una ay inakyat sa bubungan. Pangalawa, pinutas nila yung bubog. At tingnan nyo, hindi lang basta binutas, sinigurado nila na pagka ibinaba nila yung kanilang kaibigan sa harapan mismo ng ating Panginoon Jesus. Ganyan po kadetalye ang sinabi dito para po ma-appreciate natin yung effort, yung pagsisikap ng mga kaibigan ng lumpong ito para siya ay dalhin sa harapan ng ating Panginoon Jesus. Verse 20, na makita niya ni Jesus ang kanilang pananampalataya ay sinabi niya, lalaki, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Kasi ninyo ang sinabi ng ating Panginoon Jesus, nung makita niya yung faith ng mga tao, yung kaibigan, pati na yung lungko. Kung makita ni Jesus ang kanyang pananampalataya, pansinin niyo, sinabi niya, lalaki, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Ang maaaring magtanong kaya, bakit kayo gano'n ang sinabi ni Jesus na pinatatawad sa kasalanan samantalang ang kailangan ng lalaki ito ay kagalingan? Napansin niyo ba yun? Usually, ang in-expect natin, kung makita ni Jesus Christ, yung kanilang faith, nakita niyang lumpo, usually, expect natin, ay sabihin ni Jesus Christ na magaling ka na. Pero hindi ganun ang sinabi ng ating Panginoon Jesus. Kaya nung marinig ng mga tao si Jesus Christ na sinabi, magaling ka na, yung mga eskriba at mga pariseo ay nagsimulang magtanong, sino ba ito na nagsasalita ng mga kalapastanganan ito? Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos naman? Subalit, batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip at sinabi sa kanila, bakit niyo ito pinag-aalilangan sa inyong mga puso? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan? O ang sabihin, tumindig ka at tumakat? So sa sinabi ni Jesus Christ, ito mga pariseo, they are declared self-righteous. Sinabi na, sino ba itong tao ito na nagpapatawad ng kasalanan? Hindi ba Diyos lamang ang may karapatan na magpatawad ng kasalanan? Tama naman. Tama. Pero sinabi ng ating Panginoon Jesus, alin ba ang mas madali? Sabihin, pinatatawad ang iyong kasalanan? O sabihin, tumindig ka at tumakad? Sumunod na mga verses. Ngunit upang malaman nyo na ang anak ng tao ay may otoridad sa ibabaw ng lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya ito sa limbo, sinasabi ko sa iyo, tumindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na sa bahay mo. Kagad siyang tumindig sa harapan niya, binuhat ang kanyang hinigaan at umuwi sa kanyang bahay na niluluwalhati ang Diyos. Labis na namangha ang lahat at niluwalhati nila ang Diyos. Nagulo sila ng takot at nagsasabi, nakakita kami ngayon ng mga bagay na katakataka. Na malinaw po sa ating binasa ng ating Panginoong Hesus kung makita ang pananampalataya sa bawat isa
Walang imposible sa Kanya sapagkat ipinakita niya sa example na ito that our Lord Jesus Christ has the authority over and above everything else, over and above your condition, over and above the way you think, over and above doon sa mga pinagdadaanan natin pagsubok. We begin with that. Kailangan natin establish dito ang ating Panginoong Yesus kung tayo ay lalapit sa Kanya, kung tayo ay may dadaling tao sa ating Panginoong Yesus. Dahil sigurado tayo, mayroon tayong pananampalataya ng ating Panginoong Yesus ay mayroong authority. He has the power over above everything. Everything. Over and above. Yung mga nakikita nating kakulangan sa ating buhay, yung kakulangan natin sa ating pagkatao, our Lord Jesus Christ will be overwhelmed by how much our Lord Jesus Christ can give to us, can change us if we come to Him with faith. Now, kaya po inumpisahan yan sapagkat gusto natin establish bakit ba itong apat na ito o yung 5 magkakaibigan, bakit ganun na lamang yung kanilang effort, yung apat, para dalhin yung kanilang kaibigang grupo sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Halimbawa, every Sunday, narinig nyo, na-encourage po tayo na mag-invite ng mga tao, ng mga kaibigan natin, para po ay pumunta sa mga church, mga churches. Halimbawa dito, mag-invite tayo, dadalhin dito sa Wisdom Church, Sinalahan. Bakit magkakaroon tayo ng lakas ng loob para sila ay dalhin dito at makapakinig ng salita ng Diyos? Kailangan po ay malinaw sa atin. Maaaring tayo, hindi tayo nagkakaroon ng ganap na excitement o ganap na kagustuhan na itong aking kaibigan, itong aking nanay, itong aking pamilya, itong aking kaklase ay madala ko sa church para makapagkinig ng salita ng Diyos. It's because we are unable to understand bakit natin kailangan magdala ng tao sa ating Panginoon Diyos. Now, pakita niyo po ito. Wala lamang po dito. Pero po sa ibang version, kasi ito po ay nasa Luke, meron po itong parallel verses doon sa Mark chapter 2, verses 2 hanggang 12. Tingnan po niya, pag magbabasa kayo ng Bible, tingnan niyo po kung ano yung kapareho itong verses sa Mark at sa Matthew. Now, sa Mark chapter 2, verses 2 to 12, on the same instance, sinabi po doon, that Jesus Christ came to Capernaum again. So ito po binasa natin sa Luke, ito po ay nangyari sa Capernaum. Now sa Luke, sinabi doon, si Jesus ay muling pumunta sa Capernaum. So ibig sabihin, hindi ito yung first time na si Jesus Christ ay pumunta sa lugar na ito. Sinay niyo po ito Si Jesus Christ, doon po sa Mark verses, hindi lang po first time na siya po ay pumunta doon sa Capernaum, sa lugar na binasa natin. Sabi po dyan, Mark chapter 2, again, He entered Capernaum. Ibig sabihin, binauna. Now, tinignan ko po kung ano yun at kailan siya unang pumunta sa Capernaum.
tingnan niyo po sa Mark chapter 1, ang sinabi po doon, siya po ay nagpunta sa Capernaum for the first time, verse 21, at nung siya po ay pumunta sa Capernaum for the first time, meron pong isang lalaki na inalihan ng masamang espiritu at ito ay pinagaling ng ating Panginoong Yesus. Ibig sabihin, nung una pa siyang pumunta sa Capernaum, yung mga tao ay nasaksihan na yung himala na ginawa ng ating Panginoon Jesus kasi nagpagaling na siya noon. Kaya pagbalik niya sa Capernaum, dun sa chapter 2 ng Mark, bigla dumami yung mga tao dahil nabalitaan nila na si Jesus ay bumalik at dahil nagpagaling siya nung una, kaya yung mga tao nagsusumiksik para marinig siya at dalhin yung mayroong mga karamdaman. Jesus ay ibig sabihin, tayo po ay magkakaroon ng lakas ng loob na mag-invite, halimbawa sa lugar na ito, dahil naniniwala po ako na hindi lamang isa o dalawa, pero maraming beses nyo nang narinig ng ating Panginoon Jesus ay nagbigay ng kanyang salita sa lugar na ito. At meron din po pagkakataon that someone testifies na siya ay binago ng Diyos when he come and hear Jesus Christ. When he come and he knew Jesus Christ. Kaya nagkakaroon tayo ng lakas ng loob na mag-invite. Punta ka doon, sama kasama sa church. Dahil pag napunta ka doon, mas makikilala mo, maririnig mo kung ano yung sinabi ng ating Panginoon Jesus. Kaya itong apat na magkakaibigan na ito, kaya nandun doon yung kanilang pagsusumigasi, nadalhin yung kanilang kaibigan nungto sapagkat narinig niya. The people heard that he had come. Narinig nila na si Jesus Christ ay nandoon sa lugar na yun at alam nila na mayroong kayang gawin ang ating Panginoon Jesus. Kaya if we are looking for people na kasama po natin, dapat ang hahanapin natin, the company of God-given people are those who hear about God. Those who witness and experience the power and love of God, and those who have faith in God. Sapagkat yung apat na magkakaibigan na yan, they heard about God, about Jesus Christ, they witness and experience the power, the love, and miracle of our Lord Jesus Christ, and those who have faith. Yan po ang hanapin natin na makakasama natin sa yan po ang tingnan natin kung mga taong nakapaligid sa atin ay nakarinig ng salita ng Diyos, mayroong pananampalataya, na witness, or mas maganda na experience nila yung kapangyarihan at himala ng ating Panginoon Diyos. At mayroong pananampalataya. Kailangan po ay maging maingat tayo. Babalikan ko po yan na sinabi ko sa inyo na kailangan maging maingat tayo. Babalikan po natin yan mamaya. May dalawang bagay lang po ang gusto ng ating Panginoong Jesus na makuha natin sa bagay ito. Una, hanapin natin yung mga tao that will bring us to the Lord and not to the world.
kailangan po natin hanapin yung mga tao, yung mga kabarkada natin na magdadala sa atin para tayo mapalapit sa Diyos at hindi po sa ginagawa ng mundo. Aminin ko po sa inyo, mahirap po yan dahil marami tayong mga kaibigan na kasama nyo ng mga bata pa, pagkabata na nyo, mahirap. Parang ang hirap, pastor, na lumayo sa mga kaibigan ko ito mula pagkabata hanggang ngayon. Pag sinabi natin na hanapin natin, maging kasama natin yung mga tao na dadalhin tayo para mapalapit tayo sa ating Panginoong Diyos at hindi sa kamunuan. Una, meron po tayong gagawing desisyon. Malinaw po ang ating dapat piliin. Piliin natin na makasama natin ay yung mga tao na magpapalapit sa atin sa Panginoon. Mahirap, pero hindi imposible. Sasabihin ko po sa inyo mamaya yan. So, mayroon po tayong dapat gawing desisyon. Ang desisyon natin, I pray, na mag-decide tayo na, Pastor, mula ngayon, ang hahanapin ko, ang gusto kong makasama ay mga tao na magpapalapit sa akin sa ating Panginoon Diyos. Ano po ang sinasabi sa Psalms chapter 1 verse 1? Para po pagtibayin natin ang sinasabi dito. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama. Ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunyan. Sinabi po dyan, blessed are those who walk in righteousness. Mapalad po tayo kung tayo po ay hindi lumalakad sa payo ng masama. Malinaw naman po dyan. Kung hindi tayo nakikisama, hindi tayo tumatayo sa daan na makasalanan, na may mga makasalanan, at hindi umupo sa upuan ng mga manunyan, we will be blessed. We will be blessed if we are surrounded by people na nanunumuhay sa katuwiran. No, meron po akong experience dito, may lumapit po sa akin, dahil po po opisina to. At siya po ay lumipat na, siya po po ay nagkatawa talaga. Lumipat siya sa DPWS. Nagtanong siya sa akin, kasi galing kami sa private company, consultant kami. At nung lumipat siya dito sa department na ito, sabi niya sa akin, Sir, meron po akong struggle kasi meron pong pinagagawa sa ating report na alam ko mali, pero sabi ng boss ko, ito ang i-report mo. Otherwise, kung hindi, si Santi ka na. Tanggal ka na sa trabaho. So, meron siyang struggle kasi breadwinner siya, babae siya. At siya yung isa na inaasahan sa kanyang pamilya. At kung mawawalan siya ng trabaho, biro nyo yung epekto sa kanyang pamilya. Kaya naguguluhan siya. Lumapit siya at nagtanong, humingi ng advice. Sinabi sa akin, Sir, ano po ang gagawin ko? Alam ko mali yung report na gagawin ko.
sobra-sobra yung report na gagawin ko. Kaya lang, mawawalan ako ng trabaho kapag sinunod ko yung boss. Hindi ko si boss Henry. Ito po ang sinabi ko sa kanya. Matagal na po ito siguro before pandemic pa ito. Ang sabi ko sa kanya, kung gagawin mo ang tama, alam mong tama, makakatulog ka ng hindi. Wala kang aalalahanin na babalikan ka sapagkat yan ay magiging ghost. Multo. Sabi ko multo. Hindi ko alam. Ang bahay, no? Sabi ko, mumultuhin ka niyan pagka sumunod ka. Eh, mawawala po ako ng trabaho, sir, sa akin. Alam mo, madaling makahanap ng trabaho ang mga taong tapat. At bumuhay, alam niya na tama, God's favor will be with you. Ganun sinabi ko. After, hindi ko lang kumatandaan kung kailan ko siya tumawag, pero it takes time, tumawag siya. At tumawag siya sa akin, Sir, natandaan niyo po ba yung hiningi ko ng advice sa inyo? Biglang kinabahan ako. Parang baka mapapahanap na sa akin yung trabaho ko, baka magtanong sa akin kung meron kami tanggapan ni natin. Pero sabi ko, sige yan. Maghalong excitement. Gusto ko rin malaman kung ano yung naginawa niya ng desisyon. Sabi niya, Sir, alam mo yung report na ginawa ko? Hindi ko sinunod yung boss ko. Basta ang ginawa ko, yung tama. Kasi alam natin kung yung tama at kaya kong i-defend, sabi niya. Pero nagalit sa kanya ang boss niya at sinabi, tanggal ka na. Sabi ng boss niya, hindi ba sabi ko sa'yo, pag iba yung ginawa mong report, tanggal ka na. Pero sabi niya, tama po, ang tao na bumuhay sa katwiran, makakatulog ng mahimbing at may favor ng Diyos. Alam niyo kung bakit siya tumawag? Sabi niya, Sir, hindi po ako natanggal. Kasi nung binigay yung report, nagkaroon ng audit, tinignan yung report ko tama, yung sa boss ko, iba yung binigay. Kaya ako po na-promote, yung boss ko na-terminate. Kita niyo kung paano kumilos ang Diyos. Mag-decide lang tayo na surround yourself with people who will lead you to righteousness, who will bring you closer to God. Medyo merong sacrifices. Maaaring may risk. Pero sinasabi ko sa inyo, kung may sacrifices man yan, kung merong sakit man yan, o merong pagdurusa yan, o may risk yan, it's worth nothing compared sa alam mo, gumawa ka ng tama at ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Sabi niya, Sir, hindi na ako nakakatulog ng mahimbing ngayon. Nakangiti pa ako pag natutulog kasi alam ko, promoted ako. God will promote those who decides to follow our Lord, to surround yourselves with people na alam mo, itatama yung iyong maling iniisip. It will give comfort. Sa pagbabalik ng ating Panginoon Hesus, hindi mo pwede na meron kang ginawang mabuti, pero meron ka pa rin natitirang kasamaan. Hindi mo pwede yun. Malinig po sabihin sa inyo, yung kasamaan hindi mo pwedeng mapahalo sa kabutihan. Yung kasamaan hindi mo pwedeng mapahalo sa kabanalan ng ating Panginoon Diyos. Hindi mo pwede yun. Kaya kung dati ang ating Panginoong Jesus, all glory and holiness, yung pagbalik ng ating Panginoong Jesus,
pag tayo po ay tumayo sa kanyang harapan, I pray na bawat isa po sa atin ay madatnan niya na mayroong katuwiran sa ating buhay. We need to stand firm. Dahil sinabi po sa 2 Corinthians chapter 6, 14 hanggang 17. Basahin po natin para mas malinaw. Sabi po dyan, huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Sapagkat anong pagsasama mayroon ng katuwiran at kasamaan. Hindi mo pwedeng magsama ang katuwiran at kasamaan. O anong pagsasama mayroon ang liwanag sa kadiliman. Hindi mo pwedeng maghalo ang dilim at liwanag. At anong pagkakasundo mayroon si Kristo kay Belial. Si Belial po ito represents evil. Anong pagkakasundo mayroon si Jesus sa kasamaan? O anong bahagi mayroon ang mananampalataya sa hindi mananampalataya? Anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat, anong sabi dyan? Sapagkat tayo ay templo ng Diyos na buhay. We are the temple of a living God. Kaya ang sinabi ng Diyos, ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila, ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo. Sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng mga bagay marami at kayo'y aking tatanggapin. Yan po yung requirements. Dapat hindi tayo nakikihalo sa kasamaan. Sapagkat tayo ay templo ng Diyos. Hindi mo pwedeng manahan ang Diyos sa atin kung mayroong kasamaan sa atin. Kaya sikapin natin na anumang mali, ipanalangin natin, simulan natin, gawin natin for 2 weeks, and you'll find ang laki ng pagbabago sa atin. Simulan mo natin, pag nanalangin tayo, dati inaantok tayo, ang haba nating manalangin. Mananalangin ka ng gabi. Pag gising ng umaga, saka ka mag-i-amen, meron yung haba ng panalangin na yun. Baguhin na po natin. Hindi mo pwedeng maghalo ang kasamaan at kabuti. Kung gusto po natin na tayo ay makasama na balikan ng ating Panginoon Jesus, magsimula po tayo ngayon na manalangin sa ating Panginoon Diyos, Lord, baguhin po ang anumang pangit sa aking buhay. At i-lead mo po ako, gabayan po ako, dalhin po ako dun sa mga tao na magbibigay sa akin din ng kalakasan. Huwag po kayo pupunta dun sa mga tao na may problema ka na, alam mo, yung kumpare ko, meron mong kinahumalingan na babae. Lalapit ka sa iyong kaibigan ng babae, ang sagot ng babae mo, sinasabi ko na yan, yung asawa mo hindi mapagkakatiwalaan talaga yan. Hiwalayan mo na. O kaya naman, ang worst, gantihan mo. Kung ginagawa niya, gawin mo rin. Huwag po kayo magkahanap ng mga tao na mas lalong magpapalayo sa ating Panginoon. Pangalawa, look for people, God-given people, who
will bring us to healing and not to sinning. Humanap po tayo ng mga Diyos na tao na dadalhin po tayo sa kagalingan at hindi po sa pagkakasala. Yung kagalingan po na sinasabi dito, hindi lamang po physical healing, kundi everything na meron pong mali, meron pong sakit, meron pong pagkukulang sa atin, yan po yung kailangan natin ng kagalingan. Halimbawa, meron tayong pangit na nakaraan, tayo po ay rejected, tayo po ay nabully, tayo po ay iniwalayan, iniwan. Those are emotional pain na kailangan po ng kagalingan. Ang hanapin po natin ay yung mga tao na magdadala po sa atin para po gumaling yung mga nararamdaman natin na sakit sa ating katawan, sakit sa ating puso, sakit sa ating kaisipan. Sabi po sa verse 24, ngunit kung pumalakan nyo, anak ng tao ay may authority sa ibaba ng lupa. Sinabi sa po, sinasabi sa iyo, tumigil ka, buhati mo ang higaan at umuwi ka sa bahay. The authority of God can bring healing. In this case, physical healing. Pero hindi lang po yan ang gusto ng ating Panginoon Diyos na pagalingin sa atin. Yung mga relasyon na patay, kayang ayusin yan ng ating Panginoon Diyos. Kaya babalik po ako doon sa aking sinabi na, Pastor, paano po yan? Ang hirap po ng miwalay doon sa mga kaibigan ko nung bata pa. Hindi po sila basta-basta maiwan dahil mali yung kanilang ginagawa. Ito po ang maganda. Kailangan po, hindi lamang tayo ang madala sa Panginoon, kundi pati rin itong mga kaibigan natin na naliligaw ng Diyos. Hindi lamang po tayo sa ating sarili ang nangangailangan ng kagalingan. Marami po sa ating kapaligiran, marami po sa mga taong mayroon tayong relasyon din, ang nangangailangan din po ng kagalingan. Kaya ang ating panalangin, hindi lamang ang sarili natin ang dadalhin natin sa ating Panginoong Diyos, kundi maging ang mga tao ito. Amen. We bring people to the Lord. Alam natin na hindi po yan madali. Hindi po madali, sinasabi ko sa inyo. Pero yung nakalakan, nakagalingan, at yung kasigurahan na makakasama natin ang ating Panginoong Diyos, wala po yang may kukumpara doon sa ating pagdadaanan, sacrifices, mga challenges. Kailangan lamang maging malinaw po sa atin. Ano po sinabi sa 1 Peter chapter 3 verse 14? Tungkol dito sa ating mararamdaman na mahirap gawin. Mahirap sumunod dyan, Pastor. Sabi po sa 1 Peter chapter 3 verse 14, subalit magdusa man kayo nang dahil sa katuwiran ay mapapalad kayo. Huwag kayong matakot sa kanilang pananakot ni mabahala. Ang sabi ko dyan, hindi lahat ng madali ay mabuti at hindi lahat ng masaya ay maganda. Kung tayo po ay nagdurusa, ang sinabi po sa kanyang salita, kung magdusa man tayo, dahil sa kanyang pagwiran, tayo po ay mapalad. Sapagkat alam natin na kaya po tayo nagdurusa dahil alam natin, ginagawa natin ang tama. Ang hindi maganda ay nagdurusa tayo dahil sa mga kasalanan natin ginawa. Yan
ang mangyayari kapag hindi natin tinignan, hindi tayo naging maingat kung anong klaseng tao ang nakapaligid sa atin. Now, ito po ang magtatapos. Pinag-usapan po natin yung klase ng mga tao na gusto nating hanapin. Yung mga klase ng tao na gusto natin na nasa paligid natin. Yung pupuntahan natin para humingi tayo ng advice, pupuntahan natin para humingi tayo ng paggabay sa ating pagdidesisyon, pupuntahan natin yung mga tao ito para tayo mas mapalapit sa ating Panginoong Diyos at hindi sa munduhan. Alam natin yan. Pero ito ang mas magandang challenge. Kung merong sinabi dito ng 4 na magkakaibigan, sila po yung nagdala doon sa kanilang kaibigan grupo papunta sa ating Panginoon Jesus, sa harapan mismo ng ating Panginoon Jesus. Ito po ang magandang challenge. Ang magandang challenge ay maging isa tayo doon sa mga tao na nagdadala sa Panginoon. Yun po yung challenge sa atin. Ano po sa sinasabi sa Romans chapter 15 verses 1 to 2? Ang sabi po dyan, ngayon tayo na malalakas ang nararapat na pumasan sa mga kahinaan ng mga mahihina at hindi natin dapat bigyang lugod ang ating mga sarili. Bigyang lugod ang bawat isa sa atin ang kanyang kapwa dahil mabuti yun upang pagtibayin siya. Kung meron tayo, sinabi natin, paano to, kababata ko po ito. Pero naninigaw siya ng landas. Ngayong alam natin na dapat ang mga karakter, ng mga tao nilalapitan natin, ay magdadala sa atin, sa ating Panginoong Jesus, draw us closer to our Lord Jesus Christ, and challenge po sa atin, tayo naman ang maging isa doon sa mga tao. Dadalhin natin yung ating mga kaibigan, ating pamilya, ating kapitbahay, pag yung ating mga kaaway, palapit sa ating Panginoon Diyos. Hindi ko po sinasabi na sila ay iwan. Bagkos kung tayo po ay pinalakas na ng ating Panginoon Diyos, ang sabi dyan tayo na malalakas ang nararapat na bumuhat. We carry the burden, the weaknesses of those people around us. Dalhin sila sa harapan natin. Maging isa tayo doon sa bumuhat sa kahinaan ng iba para dalhin sila sa ating Panginoon Diyos. Amen. Meron kayong narinig na chismis, huwag po kayo ang maging dahilan para magpakalat pa. Pag meron kayong narinig na chismis, alam mo pala si ganito, ganyan, sa inyo pa lamang putulin nyo na. At kung meron kayong talagang burden, puntahan nyo yung tao na yun at kausapin. Hindi para husgahan, kundi para sila ay ilapit sa ating Panginoon Diyos. Malinaw po yun. Malinaw po. Kaya po nasabi yan, at nasabi ko na ito in the past, marami po kayong narinig ng mga balita, mga tao na talagang hayagan, o kaya naman ay nagdidinay pa na ginawa nila ang corruption. This is my faith, this is my conviction. Instead of judging them, pray for them. Pray for them. Of course, we pray that they will come to ask forgiveness. Kung ano po yung ginawa nilang kasamaan, talikuran yun. And I pray na sila ay maging katulad ni Zacarias, na ma-realize ni Zacarias na siya ay nasa harapan ng ating Panginoon Jesus. Ano yung sinabi niya? Lahat ng dinaya ko, lahat ng kinunako ko, ibabalik ko pa ng mas higit doon sa
prayer for those people. Hindi po maging prayer natin sa to bring those people closer to God. Pero hindi po natin sila kilala. But there is power in prayer. We do our part. We join them in prayer for restoration and moral upliftment, but never to judge other people. Judgment is not for us, but judgment only reserved sa ating Panginoon Diyos. The only thing that we can do is to pray for them. Lord, bigyan mo sila ng puso at kagaya ng kay Zacarias. Humingi ng kapatawaran, ibinalik lahat, mas higit pa yung binalik niya kaysa kanyang kinuha. That should be our prayer. That should be our prayer. Yung sistema po natin, as said in the Bible, hindi po ako nabibigla, mas marami po kayong marinig sa mga susunod na mga kabanata. Pero I tell you, kung sasabihin ko sa inyo, personally ang aking nalalaman, talagang maninindig ang balahibo niyo. Paano ang bugat itong kasamaan sa ating punan ay hindi kayang pulutin ng tao. Ang kaya lamang pumunot ng kasamaan ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. So maging kaisa tayo doon sa mga tao na mananalangin. Of course, bago tayo manalangin, tingnan muna natin yung ating sarili. Bago tayo pumubol sa iba, tingnan natin yung ating sarili. Alam niyo ba, yung pagkuha ng isang papel o isang paper clip, stealing mo yun. Pag nanakaw pa rin yun, pinagkaiba lamang yung halaga. But the sin is the same. Lahat po tayo, pag tinignan natin, lahat po tayo guilty. Guilty po tayo lahat ng pagnanakaw. Guilty po tayo lahat ng pagsisinungaling. Kaya bago tayo manalangin sa iba, ipanalangin po natin ang ating sarili. Walang mahirap sa ating Panginoon. Amen. So stand and worship God. If you have faith this morning, the Lord, gusto ko na gawin mo ako na kagaya ng mga kaibigan na ito na ako mismo ang bibit-bit, ako ang bubuhat ng kahinaan ng iba. Pero Lord, palakasin mo muna ako. If that is your prayer today, habang nakikinig po tayo ng mensahe ng Diyos, God is faithful and gracious na ibibigay po sa atin. Bawat isa po dito sa atin, wala po lalabasan. Iyakan po tayo, palalakasan po tayo. Pangalak po tayo maging kalakasan sa ating pamilya, sa ating opisina, sa ating mga kapuro, kaibigan, kapitbahay, sa mga tao na pinalinis. Wala mahirap sa ating Sa aming hain na
namin ang aming pagkatao. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon Diyos. Ikaw lamang ang mayroong kakayahan na kami ay baguhin. Kung paano kami magsalita, kung paano kami mag-isip, kung paano kami kumilos, Panginoon Diyos. Ikaw lamang ang mayroong kakayahan na kami ay baguhin. Aming Diyos, sa iyong mga salita, sinabi mo na kaming mga malakas ang kailangang bumuhat doon sa mga mahihina at sa aming pananampalataya ay makakaya namin ito dahil ikaw ang aming Diyos na kayang-kayang magbumago at magpalakas sa amin. Aming Diyos, maraming salamat. O Banal na Espiritu, ito po aming napakinggan na mensahe sa umagang ito. Ilubog niyo po ito sa amin, sa aming mga puso, na sa gayon, kung mag-uumpisa kami ngayon sa araw na ito, na ikaw lamang ang aming laging iisipin. Mag-uumpisa kami sa umagang ito na gusto namin na mayroon kaming madala na mahal namin sa buhay sa iyong paanan. Kung yan po ang lagi namin iisipin, in a short while, ay kaya po namin itong gawin na natural sa aming mga buhay. Ito po yung aming magiging pagkatao. Pagkatao na mayroong takot sa Diyos at may iisang hangarin na makaganap at makapagdala ng mga tao sa paanan ng aming Panginoon Jesus. Aming Diyos, ituro mo po sa amin itong mga taong ito. Lalong higit, bigyan mo kami ng karunungan, Panginoon Diyos, kung paano sila madadala sa iyong paanan, Panginoon. At Lord, I pray that you change us first. Baguhin niyo kami, Panginoon. Palakasin niyo po kami. Ituro niyo po sa amin kung dapat namin gawin. Ilayo niyo po kami sa anumang kasamaan. You find a way out for us if the temptation is too great according to your word. Salamat, Lord. Maraming salamat. Wala ka pong nilagpasan sa umaga nito. Bata man o matanda, Panginoon, wala kang nilagpasan. Dahil mayroong kapangyarihan ang iyong salita na magpaunawa sa bawat isa. Purihin ka, O Diyos, maraming salamat. Kagaya ng iyong katapatan sa lahat po ng mga sinagot mong panalangin na hawak ng aming kapatid na ito. Patubayan niyo po siya, Panginoon. Ang kapatid namin ito makalakad ng ayon sa iyong kalooban. Gawin niyo po siya, Panginoon, na isa sa mga lingkod mo na may kalakasan na magdala sa ibang tao sa paanan ng aming Panginoon Jesus. Ganun din po ang kabataan ito, kailangan ng pangako ng mga commitment ng aming mga kapatid para po sa iyong kalubalatian. Salamat, Panginoon, sa buhay ng kapatid namin ito. Pagkalawang po siya ng karunungan sa kanyang pag-aaral. Makita ng kanyang mga kaklase na siya ay may Jesus sa kanyang buhay. Purihin ka, O Lord, maraming salamat sa buhay ng bawat isa. Ikaw ang Diyos na aming pong pinag-usapan sa umagang ito. At ikaw din po ang Diyos na aming pong pag-uusapan paglabas namin sa lugar na ito, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Muli, nandun po yung aming pananampalataya sa iyo. Sa aming kahinaan, ikaw ang aming magiging kalakasan. Sa aming karamdaman, Panginoon Diyos, ikaw ang aming magiging kagalingan. At sa lahat po ng aming pagkukulang, Panginoon, ikaw ang magpupuno sa amin sa pangalan ni Jesus at sa pangyarihan ng Banal na Espiritu. Puri ikaw, Diyos, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Diyos, tayo din po ay gagamitin niya. That is our role. Kung bakit po tayo nakakilala sa ating Panginoon, kung bakit ginamit ng Lord ang ibang mga tao para din po tayo ay makalapit sa presensya ng ating Panginoon. Now is the time na tayo naman po ang gagamitin ng Lord para makapagdala ng mga kaluluwa sa kanyang paanan. Hindi lamang yung mga kaibigan natin, yung mga kaklase natin, lalo tigit po yung ating mga pamilya. So let's take that as a challenge. Tinatanggap po ba natin yung challenge na yun ng Lord? Parang mahina yung pagtanggap natin sa challenge ng Lord. Tinatanggap po ba natin ang challenge ng ating Panginoon? Amen. Kaya naman po, dahil andun yung challenge ng Lord sa atin na makapagdala ng kaluluwa sa kanyang paanan, purihin natin ang ating Panginoon dahil tayo po yung ginagamit niya. Mapalad tayo dahil tayo ang gagamitin niya para madala din yung mga kaluluwa na hindi pa rin nakakakilala sa ating Panginoon. Let us continue to pray na patuloy po tayong magamit ng Lord upang marami pang mga kaluluwa, hindi lamang yung nandito sa paligid, kundi mas lalo higit yung nangangailangan po ng presensya ng ating Panginoon. At mapalad tayo ngayon dahil meron pong mga kapatiran natin na tumugon dun sa challenge na yon. Kaya nakapag-invite, nakapagdala po siya ng bagong kaluluwa sa oras na ito. Kaya i-welcome po natin ang ating pong bagong kapatid na nakasama natin VIP. Kaya iinalayan po pa dito sa unahan. Ayan, welcome po, brother. Ano po pangalan niyo? Ayan, si Brother Christopher. Ito po tayo kanina. Palakpakan natin ang Lord. Ating pong mga kapatid. Ayan. So, this is a challenge ano po, na hindi lamang isang kaluluwa ang makikilala natin tuwing Sunday, but marami pang kaluluwa ang dadalhin dito po sa lugar na ito. Dahil bawat isa sa atin tutugon dun sa panawagan ng Diyos. Amen? Amen po. Sige po, let us continue to pray for Brother Christopher. Stretch po natin yung ating mga kamay. Yes. Hallelujah. Aming Diyos, tunay na makapangyarihan ka, Panginoon. Walang mahirap sa iyo, Lord God. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Salamat nga po, Lord God, dahil ikaw, O Diyos, ang nangusap sa buhay po ni Brother Christopher. Kung kaya't tumugon po siya dun sa panawagan mo, Panginoon, na siya po ay dumako sa lugar na ito, makarinig na iyong mga salita. At tunay, Lord God, naniniwala kami by faith, Father God, na ang mga salita po na narinig ni Brother Christopher tumimo sa kanyang puso, Panginoon. Na ito po, Lord God, ang magpapalago dun sa pananampalataya na meron siya ngayon, Panginoon. Hindi po ito ang huli na makakasama namin siya sa lugar na ito. Bagkos, Panginoon, ito pa lamang po ang pasimula ng kanyang paglakad kasama ka, Panginoon, ng kanyang relasyon sa iyo, Lord God. Tatanggapin ka niya bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. At Lord, kagaya ng challenge mo, Lord God, gagamitin mo din ang buhay niya upang madala niya din po, Lord God, ang mga tao sa paligid niya, ang mga kaibigan niya, ang pamilya niya, Lord God, at ang mga tao na nangangailangan po ng iyong presensya, ng iyong kagalingan, ng iyong kapangyarihan, Panginoon, ang pagkilos mo sa kanilang mga buhay. Kaya naman po, Ama, sa buhay po ni Brother Christopher, we pray for all the goodness, Panginoon, yung goodness mo, yung maranasan niya, ang pagpapala mo, Panginoon, ang ibuhos mo sa kanya, Lord God, at patuloy ka po na makilala ka niya upang ang paglakad niya, Panginoon, sa iyong paanan, Lord God, makita niya, Panginoon, na tunay na ikaw ang Diyos na makapangyarihan at walang mahirap sa iyo, Panginoon.
Ang ganda! Ngayon, palakpakan natin. Ayan, amen. Ayun po, palakpakan natin ang nalalapit na event ng ating youth fellowship, that is version 2.0. So, mas masaya na mapupuri ang mga kabataan para sa ating Panginoon. At syempre, excited na po ba kayo? Para saan? Okay, meron po tayong gaganaping 25th Thanksgiving Anniversary! Ayan! Yan po ay nalalapit na ngayong November 23. Lahat po ng Wisdom Outreach ay magsasama-sama sa ating pong sports complex sa Santa Rosa. Amen! Ayan! So, ini-invite po natin ang lahat na hindi lang tayo yung a-attend, makapag-invite po tayo, makapag-dala tayo ng mga bagong kaluluwa. Sama-sama tayo magpupuri sa ating Panginoon. Ayan, tuloy-tuloy po tayo. Pwede na po natin kunin ang ating mga envelope para po sa ating tithes and offering na ipapanalangin po ng ating kapatid, Sister Peachy. Sabi ko sa kawikaan, E9, parangalan mo si Yahweh sa pagkita ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakain na siya ay iyong anugan. Sa gayon, kamali mo ay lagi na maaaraw. Sinigas, inuwi na ibigay o patutuyan. So, ini-encourage po tayo sa talatang ito na parangalan ng Panginoon sa pamugitan ng pagbibigay o pagbabalik sa Kanya. So, ngayon po, tayo po ay mananalangin. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Amang Diyos na sa langit. Salamat, Panginoon, sa lahat ng kapapala na pinagkakaroon ko sa amin. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba, Panginoon, at Lord God, na sumusunod, Panginoon, na magbigay sa iyo at ibalik sa iyo ang mga nananahan, Panginoon. Lord God, salamat sa lahat ng provision na ipinagkaloob po sa amin, Panginoon. At sa mga hanap buhay ng aming mga kapatid, Panginoon, Lord, pagpalain mo po sila at yung mga source of income nila na pinagkukuhanan, Panginoon, maging ang mga hanap buhay ng kanilang mga buong pamilya, Panginoon, maging yung mga business na pinagkakitaan nila, Panginoon. Ikaw po ang magbibless sa kanila, Panginoon, and we pray, Panginoon, na palawakin mo pa po ang kaloob na to, Panginoon, nang ito po ay magamit po ng tama sa iyong mga gawain at maging sa iyong sambahan, Panginoon. Kaya, Lord God, maraming salamat po, Ama. Ibalik mo po ito sa amin ng siksiklikdig at umaapo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ito yung aming papupurihan, sasambahin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus at kapisa ng banal na Espiritu. Amen.
Halika na at tayo magtiwala sa ating Panginoong Diyos. So bago po tayo dumako sa ating pong panglakas na panalangin, tayo po ay sama-samang mananalangin para po sa ating pong bansang Pilipinas. Siguro napansin nyo na karamihan po sa atin po dito ay naka-black. Sa Biblia po, meron pong ginagawa ang mga Israelita na kapag po yung kanilang bayan ay dumadaan po sa mga mabibigat na pagsubok sa kanilang pong mga buhay, dumaranas ng mga kaapihan, dumaranas ng mga injustices, sila po ay nagsusuot ng saklot. Yung saklot po, ito po ay parang sako. Actually, sako na nga yata yung tela nito. At sila po ay naglalagay ng ashes sa kanilang pong ulo to express yung kanilang pong repentant heart, yung kanilang pong paghingi ng tulong sa Panginoong Diyos, yung kanilang pong pagpapakumbaba upang ang kanilang pong bayan, Israel, ay mapalaya po dito po sa mga nangyayaring injustices o yung mga kaapihan na kanila pong dinaranas. Ngayon po sa ating pong bayan, I'm sure, sa mga narinig natin sa radyo, napapanood natin sa TV, nababasa natin sa social media, nakikita po natin na talaga ang ating pong bayan, ang bansang Pilipinas, ngayon po ay dumaranas ng iba't ibang katiwalian. Hindi lamang po katiwalian, kundi maging yun pong mga paghihirap ng ating pong mga kababayan dahil po sa mga sunod-sunod na mga kalamidad na nangyayari po dito mismo sa ating pong bayan Pilipinas. At tayo po, katulad po ng lumpo, gusto kong makita natin lahat at ito po yung ipinapakita sa atin ng Panginoong Diyos. Katulad po ng isang lumpo, tayo pong lahat ay pinatawad ng Panginoong Jesus. Tayo pong lahat ay pinalaya ng Panginoong Jesus. Tayo pong lahat na nakarinig ng salita ng Diyos ay gagamitin ng Panginoon upang dalhin natin ang bansang Pilipinas sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Makita ng bawat isa sa atin na meron po tayong responsibilidad bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ng ating pong Panginoong Jesucristo. Lalapit po tayong lahat sa Panginoong Diyos ngayon. Hihingi po tayo ng tulong ng Diyos, magpapakumbaba po tayo sa harapan ng Panginoon at tayo po ay mananalangin na tulungan ng Diyos ang bansang Pilipinas. So tayo pong lahat ay tumayo, tayo pong lahat ay mananalangin, lahat po tayo nagsasalita po ng panalangin, tayo po ay pinatawad ng Diyos, pinalaya ng Diyos upang magamit ang ating mga buhay na dalhin ang bansang Pilipinas sa harapan ng ating Panginoon. So lahat po tayo ay manalangin. Oh, hallelujah po rin ka aming Diyos. Ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na punong-puno ng habag. Ikaw ang Diyos na punong-puno ng awa, nag-uumapaw ang pag-ibig mo sa bansang Pilipinas. Ikaw ang Diyos ng Pilipinas. Kaya naman, Panginoon, sa iyo kami lumalapit nang mayroon kong pagpapakumbaba, nang mayroon kong paghingi ng awa mo. Nanduron po yung aming pong mga puso na makita mo na humihingi ng pagpapatawad sa aming pong mga pagkukulang, sa aming pong mga pagkakasala dahil sa buhay po namin, napabayaan po namin ang bansang Pilipinas. Hindi po namin naisasama sa panalangin ang bansang Pilipinas. Kung minsan ay pinabaliwala namin yung nangyayari sa paligid namin, kung kaya't nananatili ang katiwalian, nananatili yung kasakiman, nananatili yung kasamaan. Kasi kami mga Kristiyano, hindi namin nailapit ang bansang Pilipinas sa iyong mga mapagpala at mga pangyarihang mga kamay. Kaya naman, O Diyos, umagang ito, sa mga oras na ito, Panginoon, nakikisa po kami, kailanapit ang aming pong bayan.
Hinihiling po namin ang iyong pong kasaganang pagkilos sa bansang Pilipinas. Hinihiling po namin, Panginoon Diyos, na ang bawat mga leaders ng bansang Pilipinas ay magkaroon ng banal na pagkatakot sa iyo. Sapagkat sa banal na pagkatakot sa iyo, doon po nagsisimula ang wisdom, knowledge, and understanding. Kaya naman, Lord, tulungan mo ang aming mga leaders. Marami po mga nangyayari sa katiwalian sa aming mga bayan. At kitang-kita mo, O Diyos, ang nangyayari ito. Hindi lingid sa iyo ang mga kasamaan ito, Panginoon. Patawarin mo po kami. Patawarin mo po ang bansang Pilipinas. Patawarin mo po ang mamamayang Pilipino. Lord, hindi man po nagilok ang aming mga tuhod. Makita mo po ang aming pong pagpapakumbaba na humihingi sa iyo ng awa. Tulungan mo po ang bansang Pilipinas. Maging yung mga kababayan namin na patuloy po nagdaraho. Dumaranas ng iba't ibang mga pagbaha sa iba't ibang mga panig ng aming pong bayan. Lord, ang dami pong nawalan ng bahay. Ang dami pong nawalan buhay. Ang dami pong nawalan ng mga mahal sa buhay. Panginoon Diyos, sa kabila ng mga pagsubok na ito, ikaw pa rin ang kanilang pong masumpungan. Ikaw pa rin, O Diyos, ang kanilang pong pagtiwalaan. Ikaw pa rin, Panginoong Jesus, ang tanggapin nila sa kanilang pong mga buhay. At gawin kang Panginoon at Hari at tagapagligtas na kanilang pong mga buhay. O Banal na Espiritu, ikaw ang aming pong inaasahan. Nahihimo sa buhay ng bawat Pilipino upang lahat ay maniwala sa Panginoong Jesus. Upang lahat ay mananampalataya na may Jesus na namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Pero hindi siya namananatiling patay. Siya ay muling nabuhay upang ang lahat ng nagtitiwala at nananampalataya sa Kanya ay magkaroon din ng panibagong buhay. Matanggap yung kaligtasan na nais mong maranasan ng lahat ng mga Pilipino at lahat ng mga lahat ng mga bansa sa buong mundo. Salamat po, O Diyos, na katulad ng lupo, pinatawad mo ang bawat isa sa amin. Na katulad ng lupo, inalis mo po kami sa kalagayan ng magiging lupo. Pinalaya mo po kami, Panginoon Diyos, mula sa mga kasalanan na bumibigil sa amin upang hindi namin gawin yung kalooban mo. Salamat po, Panginoon Jesus, sa lahat na ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Lahat ibinigay mo na, Panginoon Jesus, at wala na po kami dahilan upang kami ay hindi makasunod sa iyo. Ipinadala mo ang banal na Espiritu upang magbigay sa amin ng gabay. Upang tumulong sa amin na magawa yung kalooban mo na ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao. Upang lahat ay maniwala na may Jesus na namatay doon sa krus ng Kalbaryo. At may Jesus na babalik muli upang iligtas sa lahat ng nananatili na nananampalataya sa Panginoong Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bawat kami ay nag-iingay sa iyong muling pagbabalik, Panginoong Jesus. Matagpuan mo ang bawat isa sa amin na nagtatapat sa iyo. Matagpuan mo ang bawat isa sa amin na ginagawa yung pagiging apat na kaibigan. Yung apat na kaibigan na nagdala doon sa lumpo sa harapan mo, Panginoong Jesus. Kung kaya't yung lumpo na ito ay nakawala doon sa kanyang pong kahirapan, doon sa kanyang pong kasalanan. Panginoon Diyos, matagpuan mo ang bawat isa sa amin na isa doon sa apat na magkakaibigan na nagtatapat sa iyo, na nananampalataya sa iyo, dahil nakarinig kami ng magandang balita, dahil tinagap namin si Jesus sa aming mga buhay, dahil ang banal na Espiritu ay nananatili sa aming mga buhay. Salamat po, salamat po, salamat sa iyo, Diyos. Diyos na makapangyarihan, Diyos na puno ng pag-ibig sa bawat isa. Hindi po kami nagsasawa na manalig, mananampalataya, magpasalamat sa iyo, dahil lahat ng mabubuti at mga dakilang bagay, ikaw ang Diyos na may gawa nito sa aming mga buhay. Panginoon, sa paglabas namin sa bulwagan ito, daladala namin yung magandang balita na magliligtas sa lahat ng tao.